Okay, mapagpalang araw po. Happy Lord's Day. Alas 12 na po. Tanghalian time. Pero sa gitna ng Diyos, walang pinipili. Kaya tanghalian, kaya break time, walang pinipili yan. Bakit? Hindi pwedeng arangan kasi yan. Ano po? Sa buhay natin ito, dito lang natin malalaman ang kalagayan natin sa mundong ito. Sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kaya napakaganda po ang makapakinig sapagkat tinuturuan tayo nito. Tinuturuan tayo sa lahat ng ating buhay, tinuturuan tayo para paano maging banal ng isang tao. Ano po? Kasi darating po ang araw, tanggapin man natin hindi, darating po ang wakas. Mawakas po mangyayari dito sa ating mundo. Magwawakas po ang lahat ng nakikita nyo po, kaibigan. Kaya manalangin muna tayo, Panginoon Diyos, sa aming Ama. Minsan pa, samahan kami sa aming pagbubulay ng iyong salita ni Sister Carmen. Dito po sa barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Salamat po, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito ang sabi dito sa unang 1, chapter 2, verse 17. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng tao. Lahat mawawala. O ano bang pinagnanasahan ng tao? Lahat ng material na bagay dito sa ibabaw ng lupa. Sa panahon natin ngayon, pag meron lumalabas ng mga bagong cellphone, ayan, natat na po silang bumili. Gusto nila, sila kagad ang meron cellphone. Kaya ang sinasabi ng Biblia po, lahat ng yan nawawala. Mawawala po. Darating ang araw. Palamuti lang po. Yan, palamuti lang. Ika nga. Tama po. Mawawala ang sanlibutan, yung kinaumalingan natin, at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yung mabubuhay sa salita ng Diyos, ang sabi niya, mabubuhay magpakailanman. Anong ibig sabihin nito? Sila po ay makakasama ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Kaya mabubuhay sila doon, eternal. Eternal ang Diyos, eternal din po ang mga mananampalataya sa Kanya. At yung mga hindi mananampalataya, eternal din po. Eternal naman sa apoy ng impyerno. Baka akala nyo, pag nasa impyerno na kayo, pwede na kayo lumipat sa langit. Kasi may mga naniniwalang mga reliyon. Kapag sila daw ay nasa impyerno, ipagdadasal lang sila. At sa kakadasal ng kanilang mandarasal, lilipat daw sila sa langit. Ewan ko, saan nila napulot ang aral na yan? Wala pong ganon, sinasabi ang Biblia. Wala. O, tingnan nyo po, may babasahin akong talata. Mismong Panginoong Yesus. Ang sabi niya, hindi pwedeng lumipat ang nasa impyerno patungo sa langit. O, ngayon, ipagdadasal mo yung patay, wala na nga eh. Dito. Chapter 19 ng Lucas, 16. Tingnan natin ano. Isang mayaman at isang mahirap. O, tingnan nyo po. San Lucas 16:19. May isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang pagkain na araw-araw. May isang namang pulubi, nangangalang Lazaro, natatad na sugat sa katawan,
at nakaiga sa may pintuan ng mayaman. Sangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauulog mula sa pag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga hangel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa digdig ng mga patay, natanaw niyang mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Hamang Abraham, mahawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noon nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa kasi mayaman siya. At si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa diyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naniniriyan ay hindi makakapunta rito." San Lucas 16, simula sa binasa ko po, simula sa 19 hanggang 26 ang binasa ko. Sabi ni Jesus, yung narito sa piling ng Diyos, hindi pwede lumipad dyan sa dako ng pagdurusa sa apoy. Yung nandyan sa dako ng pagdurusa ng apoy, hindi kayo pwedeng lumipad dito. Sino may sabi po? Mismo ang Panginoong Yesukristo. Ngayon, ipagdasal mo ngayon ang mahal mo sa buhay. Ang sabi nila, di po ba ginagawa nila pinagdadasal? Lalo na nakasama ka sa libing, misa sa libing, pinagmimisa sa simbahan. Anong sabi ng pare? Kunin mo na yung kaluluwa, yung patay. Isama mo sa iyong kaharian, sabi niya. Ibig sabihin, yung patay wala pa pala sa kaharian ng Diyos. Ipinakikiusap muna sa panalangin. Pero nung sabi ni Jesus, yung nasa dako ng pagdurusa sa apoy ng impyerno, hindi na pwedeng lumipad dito sa paraiso. Yung kinalalagyan po ng mahirap na si Lazaro ay dako ng paraiso kasi inaaliw siya rito, sabi ni Abraham. Inaaliw siya rito. So para hindi po kayo masadlak sa apoy ng pagdurusa, impyerno, ang buhay po natin, hanggat malakas pa tayo, isuko na po sa ating Panginoong Yesukristo. Sapagkat yung nagsalita po sa binasa ko, walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Kaya pag hindi ka sumampalataya sa kanya, kaibigan, siya rin ang magsasabi kung mapapunta ka ng impyerno. Tingnan nyo po dito sa Mateo 25. Anong sabi niya? Mismo ng Panginoong Yesus bilang hari. Dito po sa Mateo 25, 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono sa kalwalatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at ang kambing naman ay sa kaliwa. Kaya't sasabihin ng hari ni Jesus sa nasa kanan niya, tupa, "Halika kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig." Yun naman pong kambing, ang sabi niya sa 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Mga kambing,
Lumayo kayo sa harapan ko ay yung mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yun po ang patutunguhan ng tao, langit o impyerno. Yung langit po, mas mataas pa po sa impyerno. Nasa baba po yung impyerno. Kasi yung Lazaro at yung mayaman, tumingala yung mayaman. Ibig sabihin, nakita niya sa malayo si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya kung titingnan mo, mataas po ang kalangitan, mas mababa ang impyerno. O, kaya hindi ka pwedeng lumipat, kaibigan. Pagpatay na po ang tao, kahit anong gawin ng pandarasal o mga nagdadasal, hindi na po pwedeng ilipat yan sa pamamagitan ng dasal dito, dasal doon. Kahit na special na dasal pa ang tawagin ang gawin ninyo. Kahit lagyan nyo pa ng alfombra, wala na pong parahan pa para mahango ang kaluluwa ng isang patay. Mismo ang Panginoong Yesus po ang paniwalaan ninyo. Huwag nyo po akong paniwalaan, binasa ko lang ang sulat ni Yesus. Ang sabi niya, yung naririto sa paraiso ng Diyos, hindi pwedeng lumipat dyan sa apoy ng pagdurusa. Yung nasa apoy ng pagdurusa naman, ang sabi niya, hindi sila pwedeng lumipat dito sa paraiso ng Diyos. Bawal ng lipatan. Ngayon, itong sagot ni, basahin natin sa Lucas. Kasi nakikiusap yung mayaman eh. Ang sabi niya ay, papuntahin dito si Lazaro. Idaw-daw ng tubig yung dila ko kasi naghihirap ako sa pagdurusang ito ng apoy. So, nung tinanggihan siya ni Abraham, anong pag-iusap naman itong mayaman na walang pag-ibig sa kapwa? Isipin nyo, saganang-sagana siya, si Lazaro walang-wala. Hindi niya man lang mabigyan ng pagkain, madamot siya. Madamot siya. Alam niyo po dito sa Kawikahan, anong sabi niya? Meron pong nakasulat dito. Sana hindi naging madamot yun. Kaso madamot eh. Ito po, babasahin ko ano. Tingnan niyo po ang nakalagay. Dito po sa Kawikahan. 21. Ang umahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Sa 31, ang umapi sa mahirap, umahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin, nagdudulot ng karangalan. Wala pong karangalan yung mayaman, kasi hindi po siya matulungin sa kabila ng pinayaman siya ng Diyos sa lahat ng kailangan niya. Si Lazaro po natutulog sa pintuan, naghahangad na merong mahulog na mga mumo na kanyang dadaklutin at kanyang kakainin. Maramot ang mayaman. Hindi siya marunong tumulong sa kanyang kapwa. Wala siyang pag-ibig kay Lazaro. Kaya dapat po tayo, matuto tayo sa kwentong ito. Kung hindi po tayo matulungin, maging matulungin po tayo. Kung ang palad natin ay laging nakaganon, buksan po natin yan sa kapwa-tao natin. Sapagkat kung ano man ang meron ka kaibigan, lahat yan bigay ng Diyos. Kahit masipag ka sa hanap buhay, Diyos pa rin ang nagbigay sa iyo, kaya ka masipag kaibigan. Bawal po ang maramot. Kaya ang hinantungan ng maramot sa apoy ng pagdurusa. Ngayon, dahil nakikiusap siya, hindi siya pinagbigyan, ito po ang kanya request. Makulit talaga ito. Nasa apoy ng pagdurusa, nangungulit pa. Ano yung request niya?
Basahin natin, meron naman po siya isa request. Mahilig mag-request ito. Ito. 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan babala at nang hindi sila umantong sa dakong ng pagdurusa. Pamilyang maramot, tatay niya, maramot, kapatid niya pang 5 natitirang buhay, maramot. Kaya nakikiusap siya, pabalikin mo sa lupa si Lazaro para pangaralan sila, babalahan sila, para sabihin nila na ako ay nasa dako ng pagdurusa. Para mababalahan sila, sabi niya. Eto, bigyang babala, sabi niya, nang hindi sila umantong sa dakong ito ng apoy ng pagdurusa. 29. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Ibig sabihin, makinig po kayo ng Bible study. Kagaya nito. Makinig kayo. Yan ang sinasabi. Kasulatan, Biblia. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit ang isang patay na muling nabuhay. Kaya ang pananampalataya po natin ay nakasalig po sa Biblia. Biblia ang hawak ko. Paano masasalig? Lucas ay Roma chapter 10 verse 17 ay ayon kay Apostol Pablo 10:17 ng Roma. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kailangan pala makinig tayo, kaibigan. Yan ang sabi. Hindi na kailangan pumunta dyan si Lazaro para isawsaw ang kanyang daliri para mawala ka sa paghihirap. Hindi rin pwedeng muling mabuhay si Lazaro sa lupa at pangaralan ng iyong mga kapatid at tatay mo. Kasi baka hindi sila maniwala. Nandun ang mga Biblia, sinulat ng mga Moises at ng mga propeta. Pakinggan ninyo, basahin ninyo, sabi ni Lazaro. Kaya may nagbabasa po tayo. Anong ibig sabihin? Sundin mo ang nakasulat. Hindi mo lang basta binabasa, hindi mo lang siya basta pinagkikinggan. Sundin mo, kaibigan. Dito po sa libro ng Josue, meron po nakasulat dito. Ganito po ang nakalagay. Basahin natin. 1:8. Huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano sabi? Bulay-bulayin mo, kaibigan, araw at gabi. At sundin mo yung nakasulat doon. Para gagandang buhay mo, pati yung future mo sa inaharap na spiritual life. Para hindi ka mapunta doon sa dako ng apoy ng pagdurusa, kaibigan. Hindi nagbibiro si Jesus doon. Salita ni Jesus yun, hindi pwedeng lumipat. Anong pagdarasal ang gawin sa'yo para ka malipat? Wala na. Kaya kayo po, mag-ingat kayo.
Hindi totoo yung ipagdasal mo yung mahal mo sa buhay para pumunta sa langit. Wala nang kwenta yan. Kaya kailangan na ba nabubuhay tayo dito pa lang sa buhay natin dito sa lupa, sundin na natin ang gusto ng Panginoon. Kaibigan, kailan mo pa susundin ang Panginoon? Pagpatay ka na, wala ka nang magagawa. Tandaan nyo, ang patay po, wala nang magagawa yan. Patay na nga, lifeless na siya. Iniwanan na siya ng kanyang buhay na binigay ng Diyos. Lupa na lang po ang bangkay ng tao. Lupa, babalik sa lupa. Magsalita ba yung lupa, kaibigan? Hindi. Wala pong salita yung lupa. Walang espiritu yan. Walang kaluluwa yan. Sige po, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si, dito po tayo sa Barangay 102, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Happy Lord's Day kung hindi po nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus. Kaibigan, panahon na po. Isuko po ninyo ang buhay ninyo kay Jesus. God bless us all po. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Gayon din ang mga manunood ng video ito. Buksan ang kanilang mga puso at kaisipan kung hindi pa ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. Bye-bye. Pas.